magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Debaters Convention. Ngayon po ay magaganap ang pagharap ng dalawang panel. Ang pag-uusapan po nila ay patutunayan ni Ross Casona sa panahon ng mga hintil ay hindi na kailangan ng bautismo sa tubig. At negative naman si Edwin Nacionales. At ngayon po ay mag-uumpisa na po tayo sa ating debate. Ang oras po 10:43 plus 15 minutes ay matatapos po siya ng 10:58. Okay, Ross Casona, ready? Ross, Okay. Okay, ready. Okay, Toy. Ready. Hello. Hello, Sige, Toy. wala kami nadidinig, Ross. Umpisa mo na. Paki-off yung mga video para hindi tayo si Macariel, Mackenzie, Santa Monica, paki-off lang yung video mo. Macariel, Santa Monica ng INC. Oo, nanggugulo tong INC na to. Pambihira naman INC, oh. Yung Iglesia ni Cristo na si JC Panganiban. Nahiya naman kayo. Hindi naman kayo ginaganyan. May pinya-pindot dito pag ayaw sumunod eh. Remove na, bro. Paki-remove mo na, bro, Elipin. Paki-remove mo na. So, bago tayo mag-umpisa. Pakisama lang muna mga brother. Sandali, nahanap pa siguro. Ayan, salamat. Okay. Tapos, i-room lock mo na. Pakisama lang mga bro. Okay, ang oras po natin is 10:45 plus 15 minutes. Matatapos po siya ay eksakto alas 11. Okay. Ross, ready? 15 minutes presentation. Okay. Ready. Sige. Okay. Go. Start na? Okay, start. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa lahat. Patutunayan natin dito na literal na bautismo sa tubig ay hindi na kailangan sa mga manampalatayang hintil sa panahon natin. So, unang babasahin na patunay ay ang Efeso chapter 4 verse 5, no? Ang sabi sa 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So malinaw dito, ang pinakabuod ng bautismo ay isang bautismo lang So sa Biblia, marami po tayong mababasang bautismo, hindi lang isa Ang pinakasikat na bautismo sa ating panahon ngayon ay ang bautismo ni Juan, which is yung bautismo sa immersion sa tubig, literal na tubig. Dito sa Lucas chapter 3 verse 3, siya'y napasabukain ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapatawad ng kasalanan. Ang bautismo ni Juan ay bautismo sa pagsisisi. So, pero sa Lucas 16 verse 16, kung binabautismohan ko kayo that ako dumara ang akin, ako'y hindi karapat-dapat ng panahon ng kanyang mga panyapak. Ayo'y babautismohan niya sa Espiritu at apoy. So, may dalawang bautismo po dito ngayon. Isang bautismo sa literal na tubig at isang bautismo sa Espiritu ng apoy. Ito yung dalawang pinakasikat na bautismo na mababasa natin sa Biblia. Ngayon, dito tayo sa Hebrew chapter 9 verse 10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang sa panahon ng pagbabago, gaya ng pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. Para mas malinaw, basahin natin sa English po para mas malinaw. Hebrew 9 verse 10. Since they have to do only with food, drinks, and various purification ceremonies, these are all
outward rules, which apply only until the time when God will establish the new order. So, yung new order pala na i-establish, iaabis niya ang palatuntunan na ukol lamang sa laman, iaabot sa panahon ng pagbabago. So, may pagbabago pa nangyari. So, ano yung pagbabago na mangyayari? Pinatunayan Pablo na itong palatuntunan na ukol sa laman, Itong sabi ni Pablo sa chapter 6, verse 1 to 2. Kaya tayo tumihina ang pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasalanan na kailangan muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ang pananampalataya sa Diyos. Sa chapter verse 2, ng aral ng mga paglilinis at ng pagpapatong ng kamay, ng pagkabuhay ng magpuli, at ang paghuhukom na walang hanggan. Para mas malinaw, basahin natin sa English. Sa verse 1. Let us go forward then to mature teaching and leave behind us the first lesson of the Christian message. We should not lay again the foundation of turning away from useless works and believing in God. Verse 2, all the teaching about the baptism and the laying of the hands and the resurrection of the dead and the eternal judgment. Tuloy natin sa 3, baka sabihin nila pinutol natin. Verse 3, let us go forward, and this is what we will do if God allows. Note natin, ang sabi sa verse 3, let us go forward. Ano ibig sabihin ng let us go forward? Balik natin ang verse 1. Let us go forward then to mature teaching. So, malinaw, let us go forward is yung mag-mature tayo sa turo o sa aral. And this is what we will do. At ito ang ating gagawin. Mag-mature tayo sa katuruan if God allows. Natural tong if God allows kasi sa mga unang Kristiyano, kung luluubin ng Diyos, parang ganito, kung ipahihintulot ng Diyos. Ganon yung mga panghuling panalangin ng mga unang Kristiyano. So, saan tayo naligtas ngayon? Paano tayo naligtas? Sa pag-immersion ba? Sa water baptism ba? No, hindi. Ngayon ito, basahan natin chapter 2, verse 8 to 9. Sabi inagtas sa pamagitan na ito'y hindi inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sana hindi sa pangagawa upang siman ay huwag magmapuri. Mapapa sa mga sengon, sa mga reliyon ng ating mundo sa Pilipinas, nagmapuri sa amin para maligtas. Dito ang kaligtasan kapag nagpabago ka. So, mapapuri sa baptism na sa baptism. Yun. Ito. Chapter verse 5. Nahilaw sa kuwiran na ginawa na ating sarili. Nawala si Ross. Ross? Nawalan ka na si Dion. So, sa 1 Peter chapter 3:20 na pagligtas sa makatulay ang bautismo hindi sa pag-alis ng kaniman kundi sa mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na uli ni Kristo. Tandaan din na mong ito mabuting iba yung book mo sa letra
hiling pagpapahayag ng magkaiba to, no? So, natin Yun kasi mga nakabukas ang video, sara nyo ang video, nakakapahina na signal yan eh. Hello. Yun naman na bautismo kay Kristo Jesus ay ang bautismo sa kanyang tayo ngayon ng dinalaki niya ang magitan ng bautismo sa Ama. Mag-uli sa mapay na pamamalat. Yan ay yun naman tayong makalakad sa pagtago. Tayo ngayon dahil natin ang tawang sarili yung nawala si Ross. Hindi maganda signal, blood tayo. Choppy ba siya nung nag-represent siya kanina? Choppy. Choppy. Halos walang maintindihan. Okay. Kala ko signal ko yun. Malinaw yung sa atin eh. Paano natin i-cross ito? Pero ang nakuha ko sa kanya, no, sinipi niya yung Hebreo 9:12, no? Andiyan na ba siya? Sige, go ahead. Sige, yung may proceed. Hello, nawala ko. Hello. Proceed mo siya. Hello. Sige, Ross, tuloy Ross. Nawala ko. Hello. Narinig ba ako? Hello. Ay, ano ba yun? Ano na ba yung nabanggit? Saan banggit, Samuel? Okay, sa 4. Sa 4, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayong makalakad sa panibagong buhay. Sa 5, sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya dahil sa kamatayan, ay magkagayon din man tayo sa wangisan ng kanyang kabut na mag-uli, kasi nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa Diyos upang ang atin ay magiba at nang sa iyo'y huwag na tayong maalipin ng kasalanan. 7, sapagkat ang namatay ay likas na. Datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga buhay na tayong kalakip niya. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na mamatay. Ang kamatay ay hindi na naghahari sa kanya. 10, sapat ang kamatayan ay kinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang kinabubuhay ay kanyang kinabubuhay Diyos. 11, gayon din naman kayo. Ibilang ninyo na kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. So, sa panahon pala ng pagbabago o sa new order, ay nabautismo tayo sa kamatayan. Ito pa isang patunay, no, sa Roma 6, chapter 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahalino sapagkat wala sa ilalim ng kausa, kundi sa ilalim ng biyaya. Dito sa Colossus chapter 3 verse 1 to 4, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kiroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. So malinaw dito na
tayo pala kapag kay Kristo ay nakalakip na sa ng kamatayan at tayo'y nakalakip din sa muli ng pagbuhay. So nabuhay tayo, nagiging ako na ipinanganak kalooban ng Diyos, no? Last 2 minutes. So Pedro, patay. 1 verse 23. Yamang ipinangak kayong muli, hindi sa bining nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay ay namamaligay. Malinawan natin kung ano yung inalis. Una yung baptism, inalis. No? Ito naman sa Colossus. Kung kayo, Colossus 2, chapter 2, verse 3, kung kayo nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa pasimulang aral ng sanlibutan, bakit na rin kayo'y nangabubuhay pa sa sanlibutan? Kayo'y nangapasasako pa sa mga palatuntunan, gaya ng mga huwag lumamput, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangangasira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. No? So, yung mga palatuntunan na ayon sa laman, kasama na yung mga huwag sa pagkain, mga sariling paglilinis, kasama na yun na inalis. No? Inalis yun. Teka. Bakit inalis, no? So, kasi nga, ipinanganak na tayong muli, no? Gaya ng sabi sa 1 Pedro, chapter 1, verse 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa bining nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi, no? So, malinaw, itong sinabihan ni Pedro, yamang ipinanganak yung muli, mga buhay ito, no? Hindi ito sa langit, hindi yung mga alagad. Ross, Yes. Time's up na po tayo. Okay, time na tayo, no? Samuel, moderator. Apo. Dinig ba ako? Hindi, putol siya, choppy siya. Ayan, okay na. Sige. Okay na. Sige, no? Kasi yung presentation niya, hindi ko masyadong naintindihan. Choppy siya eh. So, may nakuha ko dito kanina. Ginamit niya yung Hebreo 9. Tama? May sinipi siya doon, ano? Ginamit niya yung Hebreo 9. Yun ba'y bahagi ng Ebanghelyo, kapatid? Yung sinipi ni Pablo na tungkol doon sa paglilinis. Ano? Dinig ba ako, mga kapatid? Dinig ako. Okay. Yun ba'y bahagi ng yung bang kino-quote ni Pablo doon sa Hebreo 9, yung bahagi ng paglilinis, kasama ba doon yung bautismo? Yung una mong ginamit na talata? Ubos yung oras ko, Mr. Moderator. Hello, Samuel, nawala. Wala. Hello. Hello, Edwin.
Paki-deliver nga po yung Tama. tanong ko, Mr. Moderator. Anong question nun? Anong question? Dinig ba ko? Samuel, dinig ba ko? Kaya ang question, Hebrew 19 question. Ako, choppy. Oo, ang tanong ko doon ganito. Choppy nga, choppy. Di ba sinipi ni Apostol Pablo yung 9:15 ba yun? Patay tayo nito. Mahirap yung signal na pangit yung signal natin. Sayang, maganda yung paksa eh. Keros may problema. Sayang, maganda yung paksa. Maganda, sayang na. Paki-deliver sa kanya yung tanong ko, Sam, no? Sam, ganito tanong ko. Sinipi niya yung Hebrew 9:15 ata yun, ano? So may kino-quote si Pablo doon na tungkol doon sa tungkol doon sa mga paglilinis sa mga handog yata yun, ano? So ang tanong ko, yung bang sinipi ni Pablo na yon, bahagi ba yun ng ebanghelyo? Okay, sige. Pakidilig. Pababain mo muna, Sam. Pababain mo. Pababain mo muna siya. Kahit sa bubong. Akit ka sa puno ng kamatis. Poste ng ilaw, maganda. Akit ka muna sa puno ng kamatis. Poste ng ilaw, pinakamalakas yun, Lord. Oo, malakas yun. Rose. Matulog ka na muna, Rose. Baka managinip ka. Sino ba yung nagla-live? Naka-live. Rinig eh. Rinig doon sa live. Huwag niyong palabas. Meron tayong curfew ha. Baka mahuli yan. May curfew pa rin ba pagka GCQ? May curfew pa rin, may curfew. Meron pa rin. Oh? Positive na. Hindi naman yata inalis yung curfew eh. Positive na sa inyo, Sam? Positive na sa inyo, Sam? Noon, kasi para lumuwag ng natin. Ngayon, may positive na naman. Mas lalaro natin doon sa kalapit namin na lang. Dalawa yung nagpositive sa COVID-19. So, lahat ng mga yun naka-quarantine ka lang. Pero yun nga, kung gusto nag-quarantine, marami silang nag-halodilo, kaya magawa silang ng contact tracing. Saan yan, Sam? Sa Mindanao? Tapos bukas. Ay, sa bangso nakahalap. Promise namin dalawa na positive. Yung dalawa na yan, malapit lang sa amin. Baga, kabilang ito. So, nasa na si Rose, hindi na nakabalik. Kaya nakita. Pwede ba natin siyang i-ring? Hindi po, ipapasok Hindi siya yata eh. pwede. Hindi mo paparing yan. Pasok lang siya. Pasok lang siya. Sino si Johnny? Si Johnny. I am si G.I. din. Pang money haze yung kanyang profile.
Oh, Johnny. Si member mo, kamote. Sa baba. Si member, slide mo. Kamote ka daw. Hindi nagsasalita. Masyadong ano to. Hindi nagsasalita. Lalabas, hindi na yung signal mo. Tingin nyo kay Sam, di marunong. Si Ross umakit sa post nito eh, kaya okay na to eh. Bakit? Sino yung sasalita na ano? Hindi marinig. Hindi, biruan namin yan. Isang bagla, matagal na kami magkakilala yan. Sino yan? Si Romel pala. Si Romel pala yung kamote. Si Romel pala. So, yung magamit icon, ito lang. Slide mo yung slide up mo yung may mic saka yung red, slide up mo yan. Makikita mo yung si member. Hindi, Ay, sa desktop pa ata eh. Gusto niya sa window makita ang Hindi ko alam kung paano sa desktop. Yung iba kasi hindi member. Yan lang yata maximum windows ang conference. Ito lang. 12 tayo lahat kayo. Download si Ross. Yan yung load si Ross. Walong natin download screen. Download. Hello, narinig na ako? Hello. Ayun. Hello. Oh, parang DJ na. Yan, dinig na Ross, dinig. Ay, nako. Pangit ng pangit ng Okay. record nun, Samuel. Okay na? Putol pala. Okay na? Hala ko, Rinig ba ako? Okay, sige. No, so sinipi mo yung Hebreo 9Gs, tama ba kapatid? Oo. Ito ba yung sinasabi mo na inalis doon sa, ito ba yung kasama dito yung bautismo? Oo. Meron ka ba ditong mababasa na kasama yung bautismo, kapatid? Ito yung sari-saring paglilinis. Sa English niyan is various purification ceremonies. Hindi ba ito yung sinasabi ni Apostol Pablo patungkol doon sa lumang tipan? Ito nga yung sa Hebrew 6:1 to sinabi ni Pablo na mga aral na tungkol sa mga paglilinis. Ang tanong ko nga sa iyo, ito bang sinipi niya na to patungkol ba to sa lumang tipan? Tumutok din sa Hebrew 9:10. Sagot ka lang muna, patungkol ba sa lumang tipan? Sagutin mo muna 'yon. Sagutin mo muna 'yon. Ito ba'y patungkol sa lumang tipan? Hindi, new order to eh. Hindi, new order ito eh. Okay. Hindi patungkol ito sa lumang hindi ito patungkol sa lumang tipan. Palatuntunan nga ito na sa lumang tipan. Okay, very good. Na binago sa order na. Okay na ako ron. So, inamin niya na palatuntunan pala ito na ukol sa lumang tipan. Okay, maganda yung sagot mo. So, ngayon, susunod kong tanong. Okay. Yung bang bautismo, sa lumang tipan ba o sa bagong tipan? Kapatid? Yung sinasabi sa Efeso, isang bautismo, bagong tipan na yun. Hindi, sagot ka sa tanong, Isang bautismo lang sa bagong tipan. Yung bang bautismo, sa lumang tipan ba ito o sa bagong tipan? Anong bautismo yan? Specific mo.
Yung bautismo sa tubig. Hello, wala. Hello. Ano daw? Hello. Traditionally, no, ethnics traditionally culture yan sa sa Hudyo, no. Pero iniutos din yan para ihanda ang daan ng Panginoon. Yung sagot ko. Hindi. Maliwanag naman yung tanong ko, specific, Mr. Moderator, ano? Yung bang bautismo, okay. Yung bang bautismo ay utos ba ito sa lumang tipan o sa bagong tipan? Yes, utos yan sa lumang tipan na ginanap sa lumang tipan. ni Juan. Saan mo mababasa sa Biblia na yung bautismo ay utos sa lumang tipan? Nasa Malakay yan, sa 3:1 pakibasa, yata yung sige. ipaghanda. Pakibasa, kapatid. Sige, bibigyan kita ng time para makapagbasa ka. Sige, hanapin natin doon. Sabi mo. Bro Samuel, wala akong hindi ko na ano ko sa labas ako kasi nga bata. Pwede ba magpakibasa yung Malakay 3:1, no? Yung ihanda siya ng Panginoon. May maingay? Sam, may maingay. Yung Mr. Moderator, may maingay. Paki-off po yung mic. Nakamute ako Nakamute ako. Hindi naman ako nakamute. Hindi naman. Kanina pa ako nakamute. I-mute ko ulit ha. Okay. Meron ba tayong nabasang bautismo diyan, kapatid? Yun nga yung paghahanda ng Panginoon, yung sinugo si Juan na ihanda ang Panginoon. So, paano ihahanda siya? So sa makatuwid, hindi pa nag-i-exist sa lumang tipan dahil isusugo pa lang, tama ba? Isusugo. Hula pa lang eh. Hula yun. Yung sinipi mo kanina patungkol sa lumang tipan, wala pa doon yung bautismo. Yun yung okay. Kailan ba ang katuparan? Okay. Kailan ba? Inulit yan sa panahon ng magpapauna ka sa unahan ng kapatid. Handa ang daan ng Panginoon. Okay, sige. Panahon ng tinatanong ko ha, panahon. So, kailan ang katuparan nung paghahanda ng daan? Sinusundan ko lamang siya, Mr. Moderator, no, sa argumento niya. Okay. Kailan magaganap yung ayon doon sa hula na ipaghahanda ng daan yung Panginoon? Kailan magaganap yung kapatid? Yung nabautis Kristo sa ilog sa Jordan. Yun na yung simula doon. Okay. Naganap pala yon sa bagong tipan doon sa panahon ng Kristiyano. Tama? Doon sa luma, tapos na kung sa bagong sinisipin tipan. mo kanina na patungkol pala sa lumang tipan, wala pala doon yung bautismo, hindi pa nagaganap. Hindi pa nagaganap yun. Hula. So, okay. Ngayon, yun bang bautismo sa tubig ay ipinangaral ba ni Kristo? Wala akong basa ng ipinangaral ni Kristo. Hindi ka naniniwalang ipinangaral ni Kristo yung bautismo sa tubig? Hindi ko nabasa, no? Pero may sinabi si Pablo na nagbabautismo si Juan. Nagbabautismo si Juan. Ganito, huwag ka muna sumagot, kapatid, maubos yung oras ko. Naniniwala ka ba na si Kristo ay nangaral ng bautismo?
Oo, nangaral ng bautismo. Okay, Siya then, ang bautismo. nangaral. Okay. Okay. Ang tindig niya kasi, no, hindi na obligado, no. So susunod kong tanong, saan mo mababasa sa Biblia na hindi na obligado sa mga hintil yung bautismo sa tubig? Ito nga, Hebrews 1:2. Malinaw naman sa Hebrews 6:1-2. Basahin natin sa English. Basahin ko sa English, ha. Let us go forward then. Anong talata? Hebrews 6:1-2. 6:1. Sige. Tagalogin mo. Let us Tagalogin mo. Sige. Okay. Kaya tumigil na pagsasalita ng mga unang simulain na ito at ay mga patuloy sa kasakdalan na huwag na nating ilan. Pagsisisi, ilaw, nawala na sa liga ng pagsisisi sa mga patinagaw ng aral ng tungkol sa paglilinis, no? Binanggit sa Hebrew 19 yan, no? Mga paglilinis, no? Diyos. Okay. Kasama ba dyan yung yung bautismo, kapatid? Hello. Oo, ito yung kayang tinutukoy ni Pao eh. Yung mga pasimulang aral. Ano ba ang pasimulang aral? Bautismo sa tubig. Sabi mo kanina, yung paglilinis patungkol doon sa lumang tipan. Sabi mo wala pang bautismo ron eh. Bakit naman yan ngayon gagamitin mo doon? Tama? yung binabautismo ni Okay, sige. Juan. Ano yung paglilinis na tinutukoy diyan? Okay, ano yung paglilinis na tinutukoy diyan? Baptism. May nakalagay bang baptism? Oo, ito sa English version, verse 2, of the teaching about baptism and the laying of all the hands and the resurrection of the dead and the eternal judgment. Okay. So, ang paniniwala mo pinatigil na yung bautismo. Kasi isa lang ang bautismo. Hindi, sagot ka sa tanong. Isa na lang ang tanong. Categorical yung tanong ko eh. Ang paniniwala mo ba pinatigil na yung bautismo? Sumagot naman ako. Ang paniniwala mo pinatigil? Yes. Okay. Ngayon, kung babasahin natin kasi tubig, pinuputol mo kasi, no? Kung babasahin natin yung karugtong na talata, yung sa 3, pakibasa nga, Mr. Moderator. Sabi niya pinatigil, no? Nadinig nyo, no? So, pakibasa yung karugtong. Okay. So sa English yan, let us go forward. Wala pa yung tanong ko eh, Mr. Moderator, wala pa yung tanong ko eh. Doon sa 3 pala ang sabi ay ating gagawin. So pwede pa palang i-practice. Sabi, akala ko ba pinatigil? Hindi mo naintindihan tigilan na nga daw sabi ni Pablo. Hindi, sabi nga sa 3 ay ating gagawin, sabi doon sa 3. Pinutol mo kasi. Pinutol mo kasi yung talata, kapatid. Ano ba ang gagawin? Ang tanong ko, ano ba ang gagawin? Tumigil ka muna. Ang tanong ko, ang sabi niya, pinatigil daw. Pero dun sa kasunod na talata, ay ating gagawin. Ibig sabihin, ipapractice pa rin. Kung ipapahintulot. Tama? Payag ka ba ron? Walang sinabi na ipapractice yan. Ay atin niyang gagawin yun ang nakalagay So, sang-ayon ka ba dun sa talata? Ang tanong ko, kung sang-ayon ka ba dyan sa talata? Hindi mo ba tinututunan? Sang-ayon ako sa talata, hindi ako sang-ayon sa unawa mo. Hindi nga, hindi ko naman. Okay, sang-ayon ka sa talata, okay. Punta tayo sa, ang sabi ni Kristo, ito na lang, tanong ko. Naniniwala ka ba na ang bautismo ay bahagi ng kaligtasan ng tao? Naniniwala ko na ang bautismo sa espiritu at apoy, yun yung bahagi ng kaligtasan. Yung bautismo sa tubig, hindi kaligtasan yon. Hindi. Wala kang mababasa nun.
Yung bang bautismo, yung bang bautismo may kinalaman sa ano? Pagkapanganak na muli sa espiritu. Yan. Yung bang bautismo merong kinalaman sa pagkapanganak na muli sa espiritu. Oo. Ano sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi palang kasira ng salita ng Diyos. Yung bang bautismo sa tubig kapanganakang muli yun sa espiritu? Hindi. Parte siya ng kapanganakan sa espiritu. Hindi, pagpapahayag lang yun. Walang silbi yung bautismo sa tubig. Walang silbi pala yun. Wala rin sa espiritu Wala rin kinalaman sa kaligtasan. Ha? Sabi nga Hindi, sagot ka sa tanong. Walang pakinabang sa amin walang pakinabang. Walang pakinabang sa kaligtasan. Walang pakinabang. Tanong ko, yung walang pakinabang. Bakit ipinangangaral ni Kristo? Wala palang pakinabang. Spiritual na kasi pagdating ni Kristo. Oo. Ang tanong ko nga, wala palang pakinabang, bakit pinractice ni Kristo? Di ba nakalagay sa Mateo 3:15? Patuntunan doon mga simulaing yun nga tanong ko. Yun nga ang tanong ko. Ang tanong ko kasi kung may pakinabang o wala yan tanong ko kung may pakinabang o wala. Di ba? Ngayon, ang sabi mo walang pakinabang. Kung walang pakinabang, bakit ipinractice ni Kristo? Sa espiritu, walang pakinabang. Wala na, boba na boba na yung timer. Wala po yung timer, bumaba na. Ganun. 30 na yata 30 na nga ganun ba? Kasi sige kasi walang timer, walang Okay, sige. Maraming salamat mga kapatid. Sumaatin po ang kapayapaan po. Sumaatin lahat. Medyo na ko dito sa kausap natin. So, salamat po mga kapatid sa isang mabuting pagkakataon na ihayag ang mga bagay ng Panginoon sa mga hindi nakakaunawa. Sana po ay maging daan itong aming paksa na pag-uusapan sa awa ng Diyos. Maipakilala ko na may kahinahunan at kaamuan. Kung meron po tayong magagawa na kahit na maliit na bagay na makagawa tayo ng ganito, kahit pa paano nagiging kasangkapan tayo ng Panginoong Jesucristo para maipangaral yung buong katwiran. Kasi alam naman natin na sa panahon natin ngayon, maraming maraming nanliligaw, So kailangan kahit pa paano yung kapwa mo, maawa ka man lang na naliligaw ng landas Basa nga kapatid na Bro Elipin yung alam niyo yung makapag-unawa ka sa isang tao na naliligaw ng landas. Yung tao na mula, yung pagkaligaw kasi ang dulo ng kamatayan wala namang ibang pupuntahan yun, ligaw nga Pakibasa nga kapatid yung Santiago 5. Simulan mo sa 19 kapatid. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan
at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin ito. Anong chapter yan? Anong 5:19 to 20 ng Santiago. Sa talatang 20, ay alamin ito na ang nagpapabalik loob sa isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Nandun yung yung kapatawaran, tinatakpan mo no? Yung mula doon sa kamatayan pagka naitawid mo siya doon sa katwiran ng Diyos, yung kasalanan niyang dati natatakpan no. So bago ko umpisan ilatag mga kapatid no, pinaano ko lang sa kanya yung kahit papaano man lang nakakapagbigay daan tayo sa mga tao na makaunawa na nailigaw ng mga pastor na manloloko no. So bago ko umpisahan mga kapatid no, ilatag na paalala ko lang sa inyo yung lagi nating sinasabi dito no. Hindi ho tayo ang kinatawa ng aming samahan. Kung ito man ay papalagay ng iba na isang debate hindi ho yun ang ating hangad. Kaya tayo ay tumatayo dito hindi para makipagmagalingan, hindi para maitawid sa ating kapwa-tao yung tamang katwiran na dapat nilang maunawaan. No, para sa kaliligtas ng sarili rin nilang mga kaluluwa. Ngayon, paksa. Punta tayo sa paksa. Patutunayan ni Ross, no? Yun yung paksa namin, no? Patutunayan niya na hindi obligado, no? So, negatibo tayo. Ngayon, pasimulan po natin, no? Sa ganitong katanungan. Ano ba ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig? Okay. Basahin natin sa pakibasa nga kapatid yung Gawa 2:38. Opo, ito po yung nakasulat. 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun. Ang liwanag, no? Ayon sa talata, ito po pala ay paraan para sa paghuhugas ng kasalanan. Yun pala ang silbi ng bautismo sa tubig Hinuhugasan yung kasalanan natin, no? So, tinatawag din ito na bautismo ng pagsisisi sa kasalanan. Ayon sa pakibasa nga kapatid yung Marcos 1:4. Pakita natin, no? Bautismo ng pagsisisi ito. Opo, Marcos 1:4. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pinapangaral nga Tapos sasabihin walang silbi, no? So, ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yun po kasalanan ng tao para mapatawa dapat pinagsisisihan. Alam nyo, ibinibigay ng Diyos yung kapatawaran sa mga kasalanan, no, na ating nagagawa kung bukal sa puso natin yung pagsisisi at hindi pa kunwari alam naman ng Diyos alam naman natin ang Diyos umaarok ng mga puso, ano. So at nalalaman natin na tinatanggap ng Diyos ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung yung kasalanan natin na dati na ating ginagawa hindi mo na inuulit-ulit. Yung pong datihan nating pagkatao, yun ang sinasabi natin, no? Yung datihang pagkatao ay hindi na natin ina-apply doon sa panibagong buhay, no? Yung panibagong buhay kasi, no? Yun nga yung nagsisi ka, di ba? Nagsisi ka tapos ilulubog ka sa tubig dahil sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil po yung datihan nating pagkatao masama ay yung datihan nating pagkataong masama ay kasamang namatay nung si Kristo itinako sa krus, di ba? Yun So, basahin natin ang Roma, no, mga kapatid. Tunghayan natin yung tunghayan natin mga kapatid, no. Na nakikinig. Okay.
Pakibasa kapatid. Roma 6:3 hanggang 4 kapatid. Sa stress, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Liwanag ng bautismo doon. Yun ang mismong talata nagpapaliwanag. Hindi na may ano tayo dyan, no? Hindi na natin kailangan ipaliwanag. Ang lino, talata, sinasabi, bautismo. Diba? Tapos sasabihin, yung pala ang ano nun, no? Yung pagkamatay niya, sumasalamin yun sa kamatayan ng ating mga kasalanan. Pakibasa ulit kapatid yung Roma 6:6. At nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang tayo'y sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ayan, yung pagkamatay ni Kristo mga kapatid, ano. Ang counterpart po nun yung kamatayan ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng ano? Di ba nakalagay ng bautismo, ang liwanag. Alam niyo ho kasi yung pong bautismo, isa po yan sa major doctrines ng Kristyanismo. Bakit ko nasabi yun? Kasi nga, hindi ka makakalakad sa bagong buhay kung hindi ka babaguhin ni Kristo. Pakinggan nyo sa isang talata ng Biblia, sa Roma 6:4, balikan natin yung talata. Baka hindi nila napansin doon. Pakibasa ulit, kapatid. Balikan natin yung 6:4. Opo, sa 6:4. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Diba? Panibagong buhay sa pamamagitan ng bautismo. So, babaguhin ka, no? Ngayon, balik po tayo doon sa bautismo. Yun po pala ay sumasalamin sa kamatayan ni Kristo, na ang counterpart is yung kamatayan ng ating mga kasalanan, ang liwanag ng talata. O hindi baga ninyo nalalaman? Pakibasa nga kapatid, ang Roma 6:3. Kasi dyan lang tayo Sa stress. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Di ba? Paano mamamatay yung kasalanan mo para maging isang taong bago ka? Kung hindi ka papabautismo, kumakatawan pala yun sa kamatayan ng kasalanan, which is kapatawaran ng Diyos. Nakukuha niyo ba punto mga kapatid? No? Si Kristo yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa madalit sabi, yung pagkamatay niya, yun ang ultimate purpose ng ating kapatawaran. Na ang counterpart, yung bautismo. Ayon sa talatang ating binasa, kaya po ganun kahalaga ang role ng bautismo. It is one of the fundamental in terms of salvation. No? So, yan ang dapat nating maintindihan dyan. No? Para kung ganito yan mga kapatid, no? Para makuha nyo. Yung bautismo ho, kumbaga sa halimbawa, nagluluto ka ng adobong manok. Di ba, pag tayo ay nagluluto ng adobo, para tayo ho ay makagawa ng adobo, kailangan natin ng sibuyas, di ba? Bawang, toyo, suka, siyempre dapat may manok. Di ba? Mahirap kasing kainin yung adobong manok pag wala yung manok, di ba? Ano lang. So, kailangan mo lahat ng mga yan para tayo ay makagawa ng adobo. Pag tinanggal mo yung toyo, hindi ho adobo kalalabasan yan. Ganon din ho yung kaligtasan ng tao. May mechanics ho yan. Dadaan ho tayo sa tinatawag na proseso. At isa sa proseso para ang tao ay magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan, kailangan po siyang hugasan mula sa kasalanan.
para makalakad sa panibagong buhay. Ipinaliwanag na natin ng malalim na dahilan kung bakit kailangan bautismuhan. No? So, kailangan mamatay yung datihang pagkatao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo na ang counterpart nun yun nga yung bautismo. Alam niyo mga kapatid, no, yung bautismo bilang isa sa mechanics ng kaligtasan. Kumbaga kalakip yun ng kaligtasan. Meron po siyang role sa mga tao. At isa doon yung para mabago. Para ho kasi yung justification ng repentancy. Kaya kung tawagin siya bautismo ng pagsisisi. No? Kaya pag sinabing kalakip, hindi siya maaring wala doon, kalakip nga kalakip sa kaligtasan ng tao. Isa 'yun sa procedure parang ganito para makuha niyo, no? Ibig ko sabihin, 'di ba bago maging isang abogado ang isang tao kailangan sa umpisa syempre mag-aaral ka muna sa loob ng 8 taon ata 'yun. So mag-i-exam ka ng bar exam, kailangan maipasa mo ang exam dahil pag hindi hindi ka certified ng bar council. Bilang isang bar passer, kung bagsak ka sa makatuwid, hindi ka makakakuha ng lisensya at pag wala ka lisensya, hindi ka makakapag-practice kasi bawal yun. So, dadaan ka po sa proseso at kailangan malampasan mo yun. Meron siyang requirements na kailangan ma-credential para ikaw ay isang maging ganap abogado. Ganun din yung kaligtasan ng tao, mga kapatid. Proseso yun. Dapat daanan natin yun dahil mismo ang Panginoong Yesus dumaan sa proseso na yun. No? Basahin natin yun sa Mateo. No? So, alam naman siguro nila yun, no? Na ang Panginoong Jesucristo na bautismo. So, kita nyo na, no? Hindi nga Panginoon, yung Panginoon sumunod sa katwiran para lang maiaral sa iba na yung buong katwiran. Dahil nga may mechanics yan, okay, dapat pagdaanan yan ng lahat ng tao. Siya nga, Diyos na sumunod. Tayo pa kaya na, di ba? Mga lingkod lang. Ayun, baka mamaya itanong niya, bakit yung magnanakaw? Hindi yun naman nabautismuhan pero pinangakuan ng kaligtasan. Ayan, dyan naman po papasok yung exemption. Tandaan ho natin that every rule, there is an exemption. Ang tawag dyan exempted sa kaligtasan. Meron po talagang exemption para kanino? Sa mga walang kakayanan o walang pagkakataon. Ganun ho ang kakumpassionate ng Diyos. Gaya nung sinasabi, kailangan ng gawa para ho tayo ay maligtas. Kasi isa din ho yun sa mechanics ng kaligtasan, yung gawa No, mababasa natin yan sa Santiago 2:26. I-apply mo ba yun sa abnormal, kapatid? Kung kaya nang gumawa yun. Diba? May problema sa pag-iisip. Kahit anong paliwanag gawin mo doon, hindi ka maintindihan nun. Okay, sige. Oh, kahapon pa. Okay lang. Binanggit niya una yung bautismo ni Juan. Ang bautismo ni Juan is bautismo sa pagsisisi. So, ang tanong ko, sa kaninong pangalan nagbautismo si Juan? Okay. Okay, ang pangalan na yan yung nasa 28, pakibasa nga kapatid. Babasa ba? Okay lang bang babasa? Pakibasa nga kapatid yung 28:20 ng Mateo. 28 at 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Hindi. Yung 19 kapatid, yung 19 kapatid. Hindi, wala pa nga yung sagot Teka muna. Yung 19 pala, mali. Sila inyong bautismuhan. Yung ano man talata yun? 19. Oh, sige. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay.
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Yun yung nakalagay sa talata, kapatid. Okay. Tinatanong niya kung Okay. kanino Walang problema sa akin kung ano yung sagot. Okay. Okay. Nung bang ituro ni Kristo yung bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at ng Espiritu, buhay pa ba si Juan Bautista niyan? Buhay pa, kapatid. Nangangaral nga siya. Okay. Pagbigyan na lang natin. Nung ituro niya, ang pinag-uusapan natin nung ituro niya. Ginamit mo rin yung ano ba yun? Bautismuhan sa pangalan ni Kristo, tama ba yan? Nakalimutan ko lang yung Sa pangalan ng, ang nakasulat kasi, kapatid, ng pangalan, ang nakasulat, ang tanong doon, hindi, teka muna. Ang nakasulat, hindi ko sinabing Kristo. Hindi, nililinaw ko lang. Wala akong sinabing Kristo. Ang binasa natin, bautismo. Sige, basa mo na lang para malinaw sa mga viewers. Wala akong sinabing Kristo, kapatid. Huwag mo ilagay Kristo. Okay. So ang tanong diyan, saan ko mababasa na binanggit ang tubig diyan? Sa yung tubig? Doon sa gawa, kapatid? Iakyat mo lang ng 'di ba 20 'yon? Tignan mo sa 19. Pakibasa. Okay lang naman, 10 minutes naman yan tubig, yung tubig ang hinahanap mo, no? Okay, sige. Gawa yung teryon. Okay, umpisa. 3:20, umpisa mo sa 19, kapatid. 3:20, di ba 2 yun kanina, Samuel? Doon ka. Gawa 2:38. Doon sa gawa ka 2:38 magkumuha sa konteksto. May tubig ba doon? Pakibasa muna. Pakibasa muna. Ayun. Ayun, maliwanag nga eh. Tubig nga yun, yung bautismong sinabi ro. Tubig yun. Magbautismo sa tubig. Immersion yun. Ang ibig sabihin ng bautismo, immersion sa tubig. Interpretation, self-interpretation. Sige, okay lang. Hindi self-interpretation yung gusto mo kunin natin sa strong. Sa Greek yun, nakalagay sa Greek yun. Hindi, okay na. Tubig yung kapatid, tubig. Okay na. Ginamit mo yung Roma, no? Roma 6, no? Tinatanggap mo ba na tayong lahat ay nabautismuhan sa kamatayan ni Kristo? Yun ang nakalagay, kapatid eh. Yun ang counterpart eh, nung kamatayan eh, yung tubig eh. Saan may tubig doon sa kamatayan? Yung bautismo. Yung bautismo, kapatid, nakalagay doon. Sige nga. Sa Roma 6:4. Sige. Pakibasa daw kung may tubig doon. Sige. Yun, kita mo? Asan tubig doon? Yung bautismo, kapatid. Hindi ka ba naniniwala na yung bautismo doon ay tubig, immersion yun? Di, ang sabi, tayo'y nangabautismuhan sa kamatayan. Hindi sinabi na tayo'y nangabautismuhan sa tubig. Oo nga, yung bautismo. Ang tubig, asan? Oo, yung counterpart ng kamatayan, no? Yung pagkamatay niya sa krus. Tayo naman, yung bautismo sa tubig, ay yung bautismo. Yung bautismo na tinutukoy dyan, yan nga yung sa tubig, immersion yan. Sige. Ibig sabihin, immersion. Sige. Bro Samuel, okay na. Balik tayo doon sa bautismo ni Juan.
Nung bautismuhan ka ba, nung nagbautismo si Juan, nagturo ba si Juan na sila ay pinatawad na doon o nangamatay na sila at muli silang binuhay? Nagtuturo ang tanong mo kung pinatawad. Pagsisisi nga yung kapatid eh. Yung bautismo pinapangaral ni Juan. Pagsisisi pa lang. Pagsisisi pa lang. Pinatawad na nung inilubog sila sa tubig. Bautismo nga ng pagsisisi na ang ibig sabihin, paghuhugas ng kasalanan. Ibig sabihin, nahugasan yung kasalanan nila. Paghugas ng kasalanan ng tao. Yung nasa Pedro, yun ang ibig sabihin ng bautismo, paghuhugas ng kasalanan. Nabautismoan sila. Di nahugasan yung kasalanan nila. Bro, Mel, ilang time pa ba? Ilang pa pang oras? Pass ko na lang na yan. Kontento na ako sa sagot niya. Sayang naman, kapatid. Okay na. Ganito po ang susul. John chapter 6 verse 60. Espiritu nga ang bumubuhay sa laman o ang anumang pakikinabangan. Ang mga salitang sinalita ko ay pawang espiritu at buhay. No? Dito, tinutukoy ni Kristo na ang kanyang salita ay pawang espiritu at buhay. No? So ano yung tubig? Ganito ang sulat sa Efeso chapter 5 verse 26. Upang kaniyang pakbanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng tubig na may espiritu. So malinaw rin yung tubig, wala po yung espiritu. Pero ang ginawa ni Kristo ay nililinis sa pamamagitan ng tubig na may espiritu. No? Hindi po ito literal na tubig dahil ang literal tubig ay wala pong espiritu. So ano po ang tubig na may espiritu? Basa tayo dito sa John chapter 4 verse 14. Datapwat ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. No? So malinaw pala. Yung tubig pala na tinutukoy ni Kristo ay hindi po iloloblob, iniinom po ito. No? So ano po itong iniinom? No? Ano pong klaseng itong tubig na ang makainom ay hindi na po mauuhaw magpakailanman? No? Sa tandaan niyo, kapag ininom ang tubig ni Kristo, hindi ka na mauuhaw magpakailanman. Ang sagot sa John chapter 6 verse 25. Si Jesus po ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So malinaw na ang tubig na ibinigay ni Kristo ay yaong pagsampalataya sa Kanya. No? Napakalinaw. Hindi ito literal na tubig. Nagaya ng itinuturo ng iba na literal na tubig. Kung hindi, ito pala ay pananampalataya. Kapag nanampalataya ka sa Kristo, hindi ka na mauuhaw magpakailanman. No? So, gaya rin dito. Ano? Yung binanggit niya na, binanggit ko rin naman na bautismo sa kamatayan. Nilinis tayo sa bautismo sa kamatayan. Ang sagot dito, ang paliwanag dito ito sa 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niya nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa. At nalilinis tayo ng dugo ni Jesus. No? Malinaw, no? Ang bautismo sa kamatayan ni Jesus, hindi tubig na ito naglilinis. No? Kundi yung dugo pala ni Jesus. Dito nagkakamali yung mga yung mga nangangaral ngayon ng mga literal na tubig ng bautismo. Pasabi na So,
So, nung si Kristo at muling buhay, ayon sa Romans 6, verse 3 hanggang 11, tayo rin naman ay nakalakip niyang namatay at muling nabuhay. Tayo sumasampalataya. Sabi sa 1 John chapter 5, verse 1, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. No? Napakalinaw, no? Kapag tayo kay Kristo, ipinanganak tayo ng Diyos. So, manganak na tayo ng Diyos, no? Tandaan nyo, ang bautismo ni Juan ay bautismo sa pagsisisi. Kung mga anak na tayo ng Diyos, may kasalanan pa ba tayo? Wala na. Inalis na ni Kristo sa krus ang kasalanan natin. So, nagiging wala tayong kasalanan. No? Naging innocent of the crime na tayo na nagawa natin sa nakaraan. Yan ang ngayon mga anak ng Diyos. No? So, bakit pa tayo magbabautismo sa pagpapahayag ng pagsisisi kung inalis na ni Kristo ang ating mga kasalanan at binigyan na tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos? Ano pa ang dahilan para tayo'y magpahayag ng pagsisisi kung pinasan na ni Kristo ang lahat nating kasalanan at tayo'y pinabanal na sa pamamagitan ng kanyang dugo? Wala na tayong dahilan. Ito So, 1 John chapter 3 verse 9. Ang sino mang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi na maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. No? Napakalinaw. So, kung hindi na nagkakasala yung mga ipinanganak ng Diyos, yung sumampalataya kay Kristo, ay inari niyang mga anak ng Diyos dahil inalis niya ang ating mga kasalanan sa cross. No? So, ano pa ang dahilan natin para magpabautismo tayo sa pagpapahayag ng ating mga kasalanan? Malinaw na wala na tayong dahilan. No? So, ano ang sabi ni Pablo? Tayo'y mga patuloy sa kasakdalan. Go on to perfection, no? Iwanan na natin yung mga pasimulang aral. Bakit? Tayo ay mga anak na ng Diyos ayon sa nabasa natin. Ayon sa 1 John 5:1, ang sino mang nanampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay pinanganak na ng Diyos. So tayo ay mga anak na ng Diyos, no? Napakalinaw. Kung banal ang puno, banal din ang mga bunga, ang mga sanga. Kung banal ang ugat, banal lahat. No? Bakit naging banal tayo? Dahil pinabanal tayo ni Kristo. Inalis ni Kristo ang ating mga kasalanan sa krus. No? Inihain niya ang kanyang dugo para pasanin niya ang ating mga kasalanan. So naging malinis tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Wala na tayong kasalanan dyan. No? So ano pa ngayon ang dahilan para magbautismo sa pagpapahayag ng pagsisisi? Wala na po tayong dahilan, mga kaibigan. No? Kung kayo'y tunay na mga anak na ng Diyos, wala na kayong dahilan kundi ang magpakasakdal. Dito babasa na ako ng isa pang sita sa 1 John chapter 4 verse 7. Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakikilala sa Diyos. No? Sa 1 Pedro chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo sa mga patay. So malinaw ang binitawan natin mga salita. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay
na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo sa mga patay. Ito po si Ross Casona. Okay na ako, Mr. Moderator. Sige. Okay, sige. Naniniwala ka ba na si Kristo binautismohan sa tubig? Yes. Okay. So, kung binautismohan siya sa tubig, dapat ba sundan natin yung lakad niya? Yun nga ay pasimulang aral na tinutukoy, no? Yun, sa panahon ng pagbabago, yung mga palatuntunan ay inalis na. Hindi, dapat nating sundan yun. Sa'yo yan. Sa akin hindi na kasi sa Hebrew 9:10, inalis na yung mga palatuntunan na yan. Uko lamang na inatang sa panahon ng pagbabago na Kailan inalis yan? Okay, kailan inalis? Nang mamatay si Kristo sa krus. So, nung namatay si Kristo sa krus, hindi na nila pinractice yan. Hindi na. Sa mga hintil, sa mga nampalatayang nung nangaral hintil, si Pablo, patay sa na Hudyo. Nung bang nangaral si Pablo, patay na si Kristo? Patay na. So, naniniwala ka ba na si Pablo bumautismo? Correction lang, nung mangaral si Pablo, muli nang umakyat sa langit si Kristo. Iniiba mo na, kapatid eh. Liwanag ng sagot mo eh. Sabi mo, nung pagkamatay, doon itinigil eh. Nung nangaral si Pablo, patay na si Kristo. Paano yun? Hindi. Yung palatuntunan ang tinigil pagkamatay ni Kristo. Yung bautismo tinatanong ko. Categorical tanong ko eh. Ulitin ko ha. Baka baguhin mo sagot mo kasi sumagot ka na kanina. Sige. Kailan itinigil yung pagbabautismo? Nang mamatay si Kristo. Sa tubig yan ha. Nung namatay bautismo sa tubig. Nung namatay si Kristo, hindi na pinractice yung bautismo. Pinractice yan ng mga Hudyo kasi kaugalian nila yan. Pero sa hintil. Sabi mo. Hindi na. So, nung nangaral ba si Pablo, patay na ba si Kristo? Nabuhay na nga si Kristo niyan, umakyat na sa langit. Hindi. Ang ibig sabihin, patay na. Nakaraan na siyang mangaral. Tapos na si Kristo, yung panahon ni Kristo. Nung nangaral si Pablo. Nung mangaral si Pablo, tapos nang mamatay si Kristo, tapos na rin mabuhay, tapos na rin umakyat. So dapat si Pablo hindi magpa-practice kasi nung ang sabi mo pinatigil nung namatay eh. So dapat si Pablo hindi na rin siya magpa-practice ng bautismo. Tama? Sabi nga ni Pablo hindi ako sinugo ni Kristo para magbautismo. Hindi yun ang tinatanong ko. So dapat hindi na dapat pinractice ni Pablo kasi nga pinatigil sabi mo nung namatay si Kristo eh. Tama? Yun nga ang sabi ni Pablo. Hindi ako sinugo para magbautismo. Hindi ka ba naniniwalang bumautismo si Pablo? May nabautismuhan si Pablo nung bago pa siya. Okay, may nabautismuhan naman pala eh. No, yun naman pala eh. Hindi sila tumigil sa pagbabautismo kasi nagbautismo pa si Pablo eh. Hindi, ang kautusan na sinabi ko sa iyo na tinigil na sa kautusan niya. Pero yung bautismo nga tinatanong ko, liwanag ng tanong ko eh, naiintindihan ng mga nakikinig ko. Traditional. Liwanag ng tanong ko eh, yung bautismo, categorical ang tanong ko eh. Bautismo eh. Oo nga. Di ba? Pinatigil ba yun nung panahon? Okay. So, okay, sige. Proceed ako sa next question. Okay na daw, bahala ng mga nakikinig, no? So, nabuhol siya ron, ano? No, ang sabi mo kanina, pinatigil na, tama? Pwede mong baguhin yan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Okay, hindi pinatigil. Ngayon, kung pinatigil na, bakit sinabi ng Panginoon sa Kristo? Sila'y inyong bautismuhan. Bakit iniutos? Pinatigil pala. Bakit iniutos dun sa Mateo? Ang sabi doon, sila'y bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Walang tubig doon na binanggit.
Hindi ka ba naniniwala na bautismo sa tubig yon, yung sinasabi sa 28 ng Mateo? Hindi. Okay. Kasi ang bautismo sa tubig is bautismo sa pagsisisi. Anong nakalagay doon sa Greek? Doon sa ginamit sa 19 ng Mateo. Yung bautismo doon. Hindi ako marunong sa Greek. Kapatid na Elipin, pakilagay po doon sa screen para makita nila mamaya. Ano yung ginamit doon sa Greek? Doon sa sabi niya kasi hindi tubig yun. Nakalagay doon, immersion yun eh. No, sa Greek. O hindi tubig yun. Paano ka ilulubog kung walang tubig, kapatid? Immersion nga eh. Inuubo na ako, ang lamig dito sa labas. O sige na, bibilis. Sige, bibilisan na natin at maaga yung pasok ko bukas, Papasok ako sa trabaho. Baka mapulot ako. So, bigyan ko lang ng linaw, Ang sabi niya, pinatigil eh. Naliwanag naman po, mga kapatid na nakikinig. Nakita niyo naman kung paano siya mabuhol. Ang sabi niya, pinatigil nung pagkamatay. Pinatigil pala. Bakit naman itong si Pablo tuloy-tuloy ng pagbabautismo? So, nakikita ko lang sa inyo, na yung unawa niya, buhol-buhol. Hindi consistent eh. Hindi synchronized. Pinatigil sa mga Hudyo. Bakit? Bakit nagpa-practice ang mga hintil ng bautismo? Ang sabi, pinatigil. Tapos, ang sabi, narito, pakibasa nga kapatid na bro, Elibit. Yung 20, ulitin mo nga. Opo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayun, yun yung hinihintay ko, yung bandang dulo, yung duration ng kautusan niya, hanggang katapusan ng sanlibutan, kapatid eh. Ano ngayon yan? Nag-utos siya. Sila'y inyong bautismuhan. Yung bautismo sinasabi doon, immersion yun eh. Hanggang kailan ang duration? Narito, ako'y sumasa inyo hanggang sa... Ayun, naputol ako. Ang liwanag yung talata, kapatid. Napakalinaw niya, napakasimpleng unawain yan. Kahit nga si Ace, naiintindihan yan eh. Iutos magbautismo, tapos sasabihin nyo pinatigil. Anong kalokohan nyo, kapatid? Ginagawa mo, kubibo yung doktrina ni Kristo, kapatid, pagka ganun. Ang liwanag nung sinabi. Utos yun eh, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos. Utos yung kapatid. Utos yun lang kailan? Narito, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang dulo pala, utos yun eh. Sa pangangaral mo babautismuhan mo di ba? Kasi nga ang ibig sabihin nun, paghuhugas ng kasalanan, hindi ka makakalakad sa bagong buhay kung taglay mo yung datihan mong pagkatao, babaguhin ka eh. Yun ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig eh. Sumisimbolo yun sa paghuhugas, ilulubog kaya nga immersion. Ngayon sasabihin mo, tubig naman, iniinom. Wala na sa logic yung sinasabi mo, Yung ang paksa natin, bautismo, ang ibig sabihin ng bautismo, paglubog sa tubig. Hanap ka ng hanap ng tubig doon sa bautismo. Yun nga mismo ang tubig. Nasa loob ng bautismo. Kung uunawaan yung kahulugan ng bautismo, ang sabi dyan sa Greek, meron tayo dyan batayan, hindi lang ako nasa labas ako, Pero sana isend ng kapatid, para maunawaan mong lubos. Ang ibig sabihin niya, meron pa nga sa Greek yan, Kung titignan mo yan sa Strong, meron siyang phonetic. Lalabas dyan immersion, which means paglubog.
Paglubog dun sa tubig. No? So ngayon, siguro mga 2 minutes na lang. Ano? Gusto ko sanang itakil yung talatang di niya maintindihan. Ang ganda sana nito mga kapatid. Kaya lang bakit 5 minuto yung binigay sa atin. Maganda sana to, no? Itakil ko lang. Litong-lito siya doon. Oo. Sa atin kasi, okay, sige. Salamat ulit, Mr. Moderator. Pasensya. Gusto ko kasi sana, hindi naman kasi talaga ako nakikipagdebate para makipagmagalingan. Ano? Hindi sa atin yung ganung, wala sa diwa ng Kristiyano yung mga ganung diskarte, no? Yung lalabas pa, lalabas, pabibo ka. Hindi ganun po. Kaya ang layo natin dito, tumindig, dahil malasakit natin sa kapwa. Alam natin, binasa natin yung talata, no? Na yung pag nakapagpaunawa ka, ang taong knowledge siya, nabalik dun sa katwiran. Bumabalik sa buhay, mula doon sa kamatayan. Alam ng mga apostol, no? Naunawa ng mga apostol. Ngayon, gusto ko sana nating itakil yung nalilito siya dun sa Hebreo 6, kung uunawaan niya yung mga kapatid, hindi naman nakakalito. Ibababa mo lang yung pagbasa. Ang kausap ni Pablo dyan, mga matitigas na ulo na Hebreo, bumabalik doon sa mga simulaing aral na kung tutuusin, kung baga sa nag-aaral, mga college na yun gusto kong pag-aralan yung mga pang grade 1, doon nabibuisit si Pablo. Bakit? Mga nagsipurol sa pakikinig. Ibaba nga natin ang pagbasa, kapatid na Bro Elvin. Meron pa ba tayong time para ubusin? Ang ganda sana na itong na to. Hindi niya lang naintindihan kaya nga doon sa 3, pinutol niya Ang katunayan, pinutol niya, no? Sige. Kapatid na Elipin, ibaba mo yung pagbasa. Balikan mo yung mga parting sa isyon, baba ka sa 5, kapatid. Mga kalahatian ng 5. Kausap ni Pablo diyan yung mga Hebreo yung matitigas ang ulo O ano sabi? Sige, pakibasa, kapatid. Sige, sa 5:11 natin umpisa. Pakita ko lang sa kanya, no? Siguro matatalino naman kung nakikinig natin Hindi naman tayo pwede magpaulit-ulit, no? Sige, paliwanag natin yan, kapatid. Pakibasa. 5:11. Tungkol sa kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Hindi. Sandali, kapatid. Sandali. Iakyat mo ulit. 11 ba yun? Akyat mo pa. Ibaba mo pa. Siguro, umpisa mo siya 7. Kahit maubos sa oras ko dito. Maintindihan lang nila. 5:7. Sige, kapatid. Ibaba mo. Nasya 5:7 ng Hebreo. 5:7 ng Hebreo, kapatid. Sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Pinanganlan ng Diyos na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Sampalubak ako, sampang nawala ako, lobat na. Nagsipurol kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y sige pa, kapatid, itutuloy natin yan hanggang sa stress. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ni numan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Pambira. Naging sanggol mga guro na sana to kumbaga sa college college level na to ang gusto yung gatas, pambata. Sige, kapatid, ituloy mo. Sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Tuloy.
Kaya tayo'y Oh, sige tumigil kapatid, na. diyan tayo papasok. Ilan na Yan. lang oras ko. Nakakuha niyo ang punto? Palaubat na ako. Nakakuha niyo ang punto mga kapatid, galing dun sa baba. Kaya tayo, may pinanggalingan si Pablo, may pinagugutan. No, yung mga matitigas na ulo na bumabalik dun sa simulaing aral na hindi na Time dapat somewhere. na Palaubat na ako. hindi na dapat sila bumabalik doon. Dapat kumbaga ang pananampalataya mo forward, pasulong. Itong mga to paatras. No? Paatras. Sige kapatid, ituloy mo sa uno. Sa is-uno. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. At ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Ayun, maliwanag naman no? So, sila'y namimiyasa kasi doon sa simulaing aral. No? Na kung ibababa mo pa yung kasi sila, mga nahugasan na, bumabalik pa doon sa mga simulaing aral na wala nang haing, kung ibababa mo yung basa dyan, wala nang haing natitira. No? So, imbis na sana, pasulong yung pananampalataya nila para dumating sila dun sa kasakdalan. Ang nangyayari, paatras. No? Kaya, time na ba? Sayang. Okay, sige. Para kulang. Isa lang po, ang tanong ko, saan ko mababasa ng letra ng tubig ay makapaglilinis sa kasalanan ng tao? Nasa Pedro kapatid. Pakibasa nga bro Charleston yung nasa gawa kapatid, yung nasa gawa. Kapatid, yung nasa gawa pakibasa nga. 22. Opo. Mababasa ng literal na tubig ay makapaglilinis ng kasalanan ng tao. Yun nga, ito nga makinig ka kapatid, babasahin niya. Makinig tayo. Ito po Hindi ako may sabi noon. Ito yung talata. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Okay, may tinatawag na pangalan. Yan yung tanong mo kanina, no? Yung ginamit kay Juan. May ginagamit na pangalan. Kaya nga dun sa 28, bautismo nyo ang wika sila sa pangalan ng Ama, ng Anak. Di may pangalan. So, andyan yung talata kapatid, kung saan mababasa na yung bautismo paghuhugas. Maliwanag yung talata. Yung talata may sabi kapatid, huwag mo kong sisisihin. Ano daw sagot Samuel na putol-putol si Ilipin? Putol-putol siya. Inuubo na ako sa labas, malamig. Ano yung talata na yan? 22:16 po. Ano yun? Gawa 22:16. Anong sabi? Anong sabi Samuel? Okay. Yung question ko, kung aabot pa kasi pa-shutdown na ako, konti lang yung ko, Nalobat.